Ayan na, magandang araw mga kabalyero. Papunta na ako sa kinabuhayan. Hello mga kabalyero. Ito na muli ang inyong poging kabalyero. Nandito ako ngayon sa kinabuhayan. Ito ang kinabuhayan dito sa Bundok Banahaw. Ito yung kila Randy ko studio na bahay. Dito ako nagpaparada ng motor pag ako'y nagpupunta sa kinabuhayan. Yun yung pamangkin niya at yung kaibigan niya. Say hi! Ay, mahiyain. Mahiyain yung isang bata natin guys. O, paano mga kabalyero? Naglalakad na muna ako papunta sa kinabuhayan. Mamaya makikita nyo yung picture ko. Update ko kayo later guys. At papaalam muna ako doon sa barangay para tayo makakuha ng permit. Hello mga kabalyero, eto na, naglalakad na ako, papunta na ako doon sa tinatawag nilang kinabuhayan. Doon matatagpuan yung tinatawag na ex-homo cave, pinagburulan, yung pinaggapusan kay Kristo, kasi para daw itong ang dito naganap yung mga dating naganap sa Biblia, dito sa kinabuhayan. Pagkatapos nandito rin makikita yung bakas ng ama. Mamaya i-update ko kayo later para sa mga susunod pang mga video. Papakita ko sa inyo lahat yun guys. Salamat. Guys, ito naman yung barangay hall ng kinabuhayan. Dito ka magpapaalam pag ikaw ay papasok doon sa loob ng kinabuhayan, doon sa ilog ng kinabuhayan. Yan. Yan yung kanilang barangay hall. Ang ganda, di ba guys? Mas maganda pa sa barangay hall doon sa baba. Yan. Dito kayo dumaan guys pagka kayo magpapaalam, papasok doon sa loob at pipirma kayo ng inyong pangalan. Salamat mga kabalyero. Ito guys yung tinatawag nilang Rosa Mist ay 3 persona na simbahan. Yan. Noong unang paniko rito 1996, yan ay hindi pa ganyan kaano. Natulog pa ako diyan nang inabot akong bagyo. Yan, may makita dito mga paninda. Yan. Yan ay mga kontrausog, agimat, mga paniniwala dito sa Bundok Banahaw. Siyempre, respeto mo. Yan. Dati lupa pa nga nandito. Ay, may mamibili ka rin mga souvenir dito sa kinabuhayan. Yan. Ay, may mga kasama akong bata. Ayan yung simbahan ng 3 persona. Yan. Bawal tayo pumasok dyan ay. Ano po, kung magtitirik lang po. Magtitirik ng kandila. Ito na, papasok na tayo sa loob ng tinatawag na kinabuhayan. Yung mga kinikwento ko kanina sa inyong mga pwestuhan ay dito matatagpuan. Nay, magandang umaga po. Yun, nandito yung banal na tubig. Dati ito lupa lang to. Pag maglalakad ka ngayon, syempre sa katagalan ng panahon ay naging hagdanan na siya. Yan. Yung pinaggapusan ay makikita dito. Yan. Ang pinaggapusan kay Kristo. Yun daw ay yung panahon na hinahagupit si Kristo sa pinaggapusan. Doon makikita. Doon po, meron din po. Hindi sa dulo po yun. Yung pinaggapusan, Doon po yun. sa kabila. Ito, makita nyo naman may curfew hour din dito guys. Ito na, nandito na ako sa loob ng kinabuhayan. Curfew hour 10 PM to 4 AM yan. Diba? Kaya irespeto natin ang Bundok Banahaw. Yung papanik naman doon, yun ang forestry. Opo. Palabas po siya. Doon kami pumunta noon, yung papuntang Kuweba ng Ama, Tatlong Tangke. Yan. Ito dati wala to. Wala po yan dati. Ito ay makikita mo na ilog lang talaga. Ilog lang po siya. Wala po. Yan, may makikita kayo dyan, mga nagtitirik ng kandila, mga namamanata sila dito sa Bundok Banahaw. Yan, nagtitirik din ako dito kasi isa rin ako sa namamanata sa Bundok Banahaw. Dito makikita yung bakas ng Ama. Mamaya ibibideo ko sa inyo guys. Ayan, kukuha ka ng tubig dyan kasi yan ang banal na. Hello mga kabalyero. Ayan, may mga kumukuha ng tubig dyan. Bawal mong itapak yung stepin mo doon sa tubig kasi masasalaula yung tubig at hindi na maiinom kasi simula dyan hanggang doon ay iniinom ang tubig doon sa may 3 tubo. Kaya kung kayo papanik dito, irespeto nyo naman kung ano ang paniniwala at mga batas dito sa Bundok Banahaw. Ayan, bababa ako guys. At hindi ko na itatapak yung sandals ko doon sa tubig at papakita ko lang naman sa inyo kung nasan yung pinakatinatawag na bakas ng Ama.
o yapak ng ama. Ayun guys, yung yapak ng ama. Ewan ko kung makikita nyo guys. Ayan, yan yung tinatawag na yapak ng ama. May mga coins siya kasi naniniwala yung mga taga dito na lucky. Tapos, yung pinanggagalingan ng tubig niya, ayun doon guys, sa bukal. Ito ang tinatawag na banal na tubig. Yan, mga kabalyero. Ito ang tinatawag na bakas ng ama. Yan. Napaapak po siya sa ganun. Yun, hanggang doon, papunta doon. Pupuntahan natin doon hanggang sa dulo, sa Golgota. May tinatawag na waterfall sa may Golgota, sa kinabuhayan. Dadaan tayo sa Santos Colegio. Mamaya guys, makikita nyo lahat ng mga pwestuhan dito sa kinabuhayan. Dito naman guys, papasok na ako doon sa tinatawag na Kuweba ng Exihomo. Yun yung kinabuhayan. Na doon naman, may makikita kayong imahe, yung pagkabuhay ni Kristo. Pero ito, madadaanan natin yung tinatawag at sikat na dating pinupuntahan namin na 3 tubo. Ayun, naliligo guys eh. Hindi ko pwedeng i-video. At hello mga kabalyero. Ito na, maglalakbay na tayo papunta doon sa tinatawag na Kuweba ng Exihomo. Yung tinatawag ko, yung kanina sinabi ko, yun ay ang makikita mo ang imahe ni Jesu Cristo ng pagkabuhay. Ayan. Dito maraming tubig guys. Punong-puno ng tubig ang bundok Banahaw. Kaya lang, may mga parte rito na nagtampo raw ang kabundukan at tinanggal yung tubig na nagbumabaksak doon sa waterfalls. Ayan, nagkakandaw sa talakog. Guys, tignan nyo naman. Sa ganda ng bundok Banahaw. Ayan, dito naman, pagkagaling sa 3 tubo, dinerecho rito. Ayan. Dati guys, hindi ka makakalakad dito ng normal na ganito kasi ito ay mga bato-bato lang. Hahakbang ka sa mga bato, minsan madulas. Hindi ko na mabilang kung ilang dulas, dapa, lagabag ang inabot ko dito sa bundok Banahaw. Nandito ako ngayon, mga kabalyero, sa tinatawag na Mystical Mountain South, ang bundok Banahaw. Dito marami pumapanik. Tignan nyo naman guys, kung gaano kasariwa ang bundok ng Banahaw. Yan ang matatagpuan mo pag ikaw ay nagpunta rito. Kaya lang guys, sabi ko nga sa inyo, irespeto natin kung ano meron ng bundok Banahaw. Maraming paniniwala dito na ang tubig talaga ang araw dito ay nakakagaling. Yan guys. Nung pumapanik ako dito, 1996, hindi pa to ganito, wala pang masyadong mga semento. Ngayon ay mabato na. Ayun, ang mga kasunod pala na mga pumapanik din dito sa bundok Banahaw. Ayan guys, ito. Lakarin naman natin yung papunta doon sa tinatawag na kuweba. Yun ay may pupuntahan ka, may lulusutan kang kuweba ron. Kaya lang, hindi ko pwedeng i-video yun sa inyo guys. Kasi yun ay respeto ko sa bundok Banahaw. Yan, dito kami. Yan. Makita mo naman maraming mga imahe dito. Kasi naniniwala rin ng mga tao dito na ang mga santo ay mga buhay, sabi nga nila. Ito, meron ako dating tinutulugan dito. Yan, ito yung lugar na yun. Yan. Yun naman ang kuweba ng Exihomo. Makikita mo dyan yung mga bagay na yan. Dati guys, natutulog kami dito. 3 araw kami, 4 na araw. Yan. Dito kami, kasi may mga kasama akong manggagamot noon na pumapanik dito. Na kung saan, sila ay nagdarasal at namamanata dito sa bundok Banahaw. Ayun yung kuweba. Mamaya guys, pupuntahan natin yan. Yan ang tinatawag na Exihomo. Yan ang pagkabuhay. Yan natin makikita yung imahe ni Jesus na siya ay nabuhay. Yan. Ngayon, dati napakalinis ng bundok Banahaw guys. Ngayon siyempre sa dami ng pumapanik, nabalahura at sinara nga ito noon. Ngayon ay binuksan na naman para sa mga tao at sana irespeto natin ang kalikasan. Mga balat ng shampoo, sabon, chichirya, dali na natin papanik pag tayo pupunta sa bundok Banahaw. Wala namang magliligpit niyan, tayo rin lang. Yan guys, lakarin ko naman yung papanik doon sa dati naming tinutulugan dito. Yan.
Yan yun. Ito, nung kasama ko pa sila Tatay Emong, yung mga taga-Tondo, ito ang aming pwestuhan dito sa Bundok Banahaw. Yan, dito kami natutulog, 3 araw kami rito, 2 araw. At dito rin naman, napakahiwaga. Marami rin akong experience sa lugar na to, guys. Yan, makikita mo naman. Talagang pwestuhan siya kasi meron siyang isang mahabang lamesa. Dito raw, sabi, naganap ang Last Supper. Ayun naman ay paniniwala dito sa Bundok Banahaw. Ika nga kanya-kanyang paniniwala ang bawat tao. Kaya ay respeto natin yun, guys, ha. Yan. Kristong Hari, yan. Nung inabot ko to, Kristong Hari, tapos itong Milagrosa, at hindi pa to ganito kadumi. Sabi may naglilinis pa. Dahil nga sinara ang Bundok Banahaw, ay iyan, nagkaroon na ng mga dumi. Tulad niya, may mga plastic na mga tinatapon dito na hindi naman karapat dapat dali na lang nila pababa. Doon ako natutulog, guys, sa taas na yan. Yan. Dito, pag natutulog ka, magtiri ka ng kandila sa mga santo, syempre. Kung ikaw ay Katoliko, at manalangin ka na rin. Yan ay parte ng pagpanata mo dito sa Bundok Banahaw. Yan, guys, kita nyo naman, sariwang-sariwa ang kabundukan. At sana ay huwag na muling isara. At sana ingatan din ng mga taong pumapanik dito ang Bundok Banahaw. Hello mga kabalyero, punta naman tayo doon sa kuweba. Yan. At sana nga, tulad ng huling video ko, sana ingatan ang bundok. Respeto. Yung iba kasi rito, nag-i-excursion na lang. Hindi na talaga namamanata. Normally kasi, pagka pumapanig ka rito, ikaw ay isa sa mga namamanata sa Bundok Banahaw. Nagdarasal, binibigyan ng respeto ang bundok. Kaya ito tinagurian noon na Mystical Mountain of the South. Yan, dadaan ka. Dito, guys, sa dadaanan ko ay maraming beses akong nadulas. Kaya ako'y maingat talaga. Dito ka naman dadaan papunta sa kuweba. Kaya, guys, ingat-ingat kayo pag naglalakbay kayo dito, ha. Tingnan nyo naman. Gumagalaw ang mga bato, madulas. Kaya siguraduhin nyo ang bawat tapak nyo. Ako hindi ko rin sigurado, guys. Kaya ako talaga ay maingat dito pag ako'y naglalakbay dito sa Bundok Banahaw. Yan. Yan, malapit na tayo sa kuweba, guys. So, yan. At ito na, guys, pupunta ako sa kuweba. Kaya lang, parang may nakita ako na bawal pumasok sa loob na ng kuweba. At kasi nga, nabalitaan daw na meron daw ditong ahas na malaki na pumasok. Kaya pinagbawal muna. Kasi nga, guys, maraming pasikot-sikot ang loob ng kuweba na to. Ang kuweba ng Exihomo. Yan, guys. Ayun, oh. Yun yung kuweba. Ayun. Dito talaga. Yan, natutulog kami sa loob niyan, eh. Ang pinagtatakhaw ko ngayon, bakit bawal na pumasok sa loob? Ang dami ng pinagbago ng Bundok Banahaw talaga, guys. Yung kuweba na yan ay diyan kami natutulog nung panahon na ako pumapanik sa Bundok Banahaw. Ayan, guys, yan. Yan yung sinasabi kong makikita nyo, yung pagkabuhay, yung imahe ng pagkabuhay. At tapos yun, pinagbawal nila na bawal na raw pumasok sa loob ng kuweba. Isipin nyo, guys, no? Bawal nang pumasok sa loob. Ayan ang, siyempre, yan ang binalikan ko dito, tapos bawal kong pasukin. Nakakalungkot man, kailangan kong tanggapin dahil nga yun ang respeto ko sa mga taga dito sa Bundok Banahaw. Yan. Kasi pagpasok mo doon sa kuweba na yun, guys, sa loob, meron dong lusutan, nalulusot ka papunta roon sa butas na yon. Tapos doon sa may ilalim ng tubig na yon. Doon ka lulusot pagkagaling mo doon sa kuweba doon sa taas. Yan, guys, naku po. Ay, hindi tayo pinalad na mapasok ang kuweba. Pero mapalad pa rin tayo at nandito tayo sa Bundok Banahaw at pinayagan tayong mag-vlog para may feature natin kung paano ba ingatan ang Bundok Banahaw. Yan, maraming salamat mga kabalyero. Yan, pupunta tayo doon sa dulo. May mga tinatawag doon na Santos Colegio, Golgota. Yan, pupunta tayo doon. Pero pasamantala, ito muna. Feature muna natin yung kuweba ng Exihomo. Yan, napakaganda naman talaga, guys, di ba?
Yun nga lang, tulad na sabi ko, hindi tayo pinalad na mapasok natin yung loob. Isipin mo, natutulog pa kami sa loob niyan. Tapos ngayon, guys, susubukan akong pumanik sa loob ng pumunta rin sa ibabaw lang ng kuweba para naman makita nyo. Para hindi naman sayang ang ating panik dito sa bundok Banahaw. Yan. Ayan guys. Ito yung daanan papunta rin sa loob ng kuweba ng Exiomo. Yung pagkabuhay. Magtitirik tayo ng kandila. Siyempre, bilang respeto. Yan guys, dito masarap maligo, kaya lang malamig talaga guys. Sobrang lamig. Ayan, pagtapak ng pa ako, ang lamig, grabe. Woohoo! Tapos dahan-dahan kayo dito guys, kasi madulas. Ayan. Nagtirik tayo ng kandila. Dito. Ayan o, bawal pumasok sa loob ng kuweba. Pero magtitirik ako ng kandila guys, para ma-video ko rin yung loob. Yan yung loob ng kuweba. Yan yung kuweba ng ama. May papasok pa yan doon sa loob. Kaya lang, bawal na nga tayong pumasok. Magtirik lang tayo ng kandila dito, guys. Guys, nagtirik na ako ng kandila dito sa kuweba. Yan, ikot natin yung camera para makita nyo ko yan, guys. Ito yung loob ng kuweba. Kaya lang, bawal nga pumalit o pumasok sa loob. Dito sa taas ng Exiomo. Kaya lang, sabi ko nga tulad ng sabi ko, bawal pumalit dito. Kaya lang, nakiusap ako para makapagtirik lang din ako ng kandila. Yan yung loob. Pati ito yung itaas. Yan. Sa taas. Kaya lang, baba na ako guys. At konting minuto lang naman ang hiningi ko para makapagtirig ako ng kandila kasi panata ako nga ito dito sa bundok Banahaw. Yan. Yan, yan. Yan, galing ako sa taas. Ngayon, bababa ako. Para pumunta naman doon sa isa pang first one dito sa Kinabuhayan.